Sige po, minsan pa ay samahan ninyo ako sa Ephesians chapter 4. Ito po ay ito ang second to the last na sermon natin sa Ephesians chapter 4. Bahagi pa rin ng ating tema na nagsimula noong ating 41st anniversary celebration. So, pagkatapos po nitong dalawang sermon na ito ngayon at sa isang linggo ay magbabalik po tayo sa ating Galatians series. Okay, once again, Ephesians chapter 4 verses 17 to 19. Please turn your Bibles to Ephesians 4, 17 to 19. This I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness or hardness of their heart, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Mga kapatid, ito po ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal kong kapatid, bago pa man po paalalahanan ni Paul ang mga Ephesian believers sa ating text today, ay malinaw na po na nailatag niya muna ang pundasyon sa mga naunang talata dito sa chapter 4 from verses 1 to 16. For example po, in-encourage niya sila na mamuhay ng karapat-dapat sa kanilang pagkatawag. Sabi niya, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Meaning, you live consistently with your identity in Christ. Your actions should reflect who you have become by grace through faith. Kinakailangan walang pagkakasalungatan sa kung ano ang ginawa ng biyaya ng Diyos sa inyo, sa nakikita naman sa inyong pamumuhay. Yun ang ibig sabihin niya. Live a life worthy of the calling you have received. Dinagdagan pa niya na mayroong pagkakaisa sa Espiritu o unity in the Spirit. Yan ang makikita natin. Hinihimay-himay niya from verse 1 down to verse 6 ng Ephesians 4. Bakit po niya binibigyan din ito? Sapagkat sabi niya, iisa lamang ang katawan ni Kristo. Iisang pananampalataya at iisang Panginoon. The Christian faith, brothers and sisters, is rooted in unity. Do not ever forget that. Believers share one identity in Christ, one indwelling Spirit, and one Lord Jesus Christ. Iisa lamang ang Espiritong tinanggap natin. Iisa lamang po ang Panginoong kinikilala natin. Kaya dapat wala pong pagkakasalungatan. Dapat ang makita sa ating namamayani ay kaisahan. Amen? The implication, therefore, is that division, rivalries, or practices incompatible with His unity
misrepresent the very nature of God and the gospel. Medyo magkakaproblema tayo kapag yung pamumuhay natin ay salungat sa kinikilala nating Diyos at sa Ebanghelyo na galing sa Kanya. Kaya merong paalala sa bawat isa sa atin. Seryosong paalala. Yung isang baka ma-miss natin. Bahagi ito ng mensahe sa original text. Merong sense of seriousness at merong sense of urgency. Kailangan nyo pakinggan ito. Hindi nyo dapat baliwalain ito. Yun po ang diwa ng mensahe ni Apostle Paul. Na bukod pa po dito, ipinapakita rin po ni Paul ang pagkakaiba-iba ng mga kaloob. Yan ang mababasa natin at makikita natin from verse 7 to 12. Itong mga kaloob na ito, lahat galing sa ating Panginoong Diyos. Walang ni isa dito na may taglay na kaloob at kakayahan na hindi galing sa Panginoong Diyos. Ipaglilingkod natin para sa Diyos. Ipaglilingkod natin galing sa kalakasang galing sa Diyos. At ipaglilingkod natin sa bayan ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya walang dahilan para tayo magkainggitan. Iba-iba, bawat isa may kaloob na ating pwedeng gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa pangkalahatang well-being ng simbahan o ng iglesia. Nito pong nakaraang linggo ay 2 simbahan ang nag-anyaya sa atin maging tagapagsalita sa kanilang anniversary. At ang naging tugon ko sa 2 pastor na ito na nag-aanyaya, kagalakan ko kapatid na ipaglingkod ang salita ng Diyos sa mga kapatid diyaan sa lugar na yan. Kagalakan nyo na ipaglingkod o magawa nating magkaroon ng pribilehiyong ipaglingkod ang kakayahang ipinagkaloob niya sa atin, anuman ang uri nito. Dito, pinangalanan niya yung ilan. Nariyan yung apostles or the gift of apostleship. Nariyan yung mga prophets. Nariyan yung mga evangelists, pastors and teachers. Para raw saan? Sa ikalalago na iglesia. At sobrang napakahalaga kay Paul itong paglago na ito na iglesia na muli niya itong binigyan din. Muli niyang binigyan ng pansin itong maturity in the faith doon sa chapter 4 verses 13 to 15. Ibig sabihin po nitong maturity in the faith, hindi na po dapat mananatili tayong parang mga bata, mga kapatid. Hindi ba parang ganun yung nakikita natin sa politics natin ngayon? Parang mga bata. Wala na yung kaseryosohan noong posisyon na ipinagkatiwala ng bayan sa kanila. Sana po sa loob ng iglesia ay hindi gayon. Parang mga bata, hindi na nag-iisip, kampihan, siraan. Mga kapatid, mag-isip naman ng independent, napakahalaga. Mag-isip sa liwanag ng salita ng Diyos. Yun ang mahalaga. Huwag na raw maging parang mga bata na madaling madala, madaling maling lang ng maling aral. Ang nais po niya, lumago ang mga kapatid tungo sa pagiging ganap na Kristiyano. Napuspos po. Saan tayo dapat mapuspos kung umaapaw man tayo? Saan tayo dapat umapaw? Hindi sa inggit. Hindi sa tampo. Hindi sa galit, hindi sa ngit-ngit. Umaapaw dapat tayo. This is the goal. Umapaw tayo sa pag-ibig at umapaw sa pagkaunawa ng katotohanan. Diyan tayo lumago, diyan tayo sumagana. Yan ang end goal ng ating pagsasama-sama. Yan ang end goal ng pagmiministeryo natin sa isa't isa.
At sa huli po, pinag-aralan natin noong isang linggo, inilarawan ni Paul ang body of Christ, ang katawan ni Kristo doon sa verse 16 na lumalago at nagiging matatag kapag bawat bahagi nito ay gumaganap ng tama. Kay sarap tignan at kay sarap pakiramdaman. Kung ang bawat isa sa atin ay gumaganap ng buong katapatan, not as men pleasers, but as God pleasers. Hindi mo kinakailangan mapansin, mapuri. Hindi masama yun, pero hindi ka naglilingkod sa ganung paraan. Napakasarap ng daloy ng ating pamumuhay bilang isang iglesia. Kaya nga po kung tayo'y tunay na nagkakaisa kay Kristo at tunay na bahagi ng kanyang katawan, nilalagay kong intentional yung salitang tunay dahil pwede tayong madaya na akalain nating bahagi na nga tayo ng katawan, pero lahat ng ating pinag-aaralan dito'y lihis sa kung sino talaga tayo. Kung gayon ang ating kalagayan, examine yourself whether you are truly in the faith. Prove your own self, lest you be reprobate, you see. Hindi na po dapat tayong mamuhay, sabi ni Paul, na gaya ng mga Gentiles o ng mga unbelievers. Mamuhay sa kawalang kabuluhan ng kanilang pag-iisip, kundi tayo po ay dapat mamuhay sa kabalalan at sa liwanag ng bagong buhay na meron po tayo kay Kristo. Hindi ko po alam kung napansin ninyo itong kung paano po inilarawan ni Paul sa ating text ang malinaw na tila downward spiral of sin. Tingnan ninyo, yung bang pag sinabi nating downward spiral, pabulusok at palala ng palala at paulit-ulit. Yun yung downward spiral. Ang taong nasa kasalanan, ang taong hindi pa nakararanas ng binagong puso ng Panginoon, ang buhay mo ay hindi paangat, hindi paimbulog. Pabulusok, palala ng palala, at paulit-ulit. Kaya darating ka sa punto na parang sasabihin mo, ang basyo-basyo ng buhay na ito. Pwede kang aliwin ng mga kaaliwan mo only for a certain short period of time. Pero after a short while, mararamdaman mo, walang kahulugan ng buhay ko. Yun ang ibig sabihin natin ng downward spiral of sin. Tingnan ninyo. Nagsimula po sa walang saysay o walang kabuluhang pag-iisip. Nandun po yun sa end part ng verse 17 ang sabi, in the vanity, basahin ko ng buo. 17, this I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not. Huwag ka mamuhay na parang ganito. Huwag ka mamuhay ng ganito. Walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. So kawalang saysay, kawalang kabuluhan ng pag-iisip. Bakit ka nabubuhay? Naitanong mo ba yan? Para saan ka nabubuhay? I'm telling you, kung mamintis mo yung tamang sagot, para kang sumusuntok sa hangin. Mula doon, ano nakita natin? Ito pong walang saysay na pag-iisip na ito, nauuwi naman sa nadidilimang pangunawa. Ano sabi? Having, verse 18, having the understanding darkened, nadidilimang pangunawa. At mula doon, ay nagiging matigas ang puso. Basahin ko po ng buo. Verse 18 again. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God. Sinasabi kung ano ang root cause. Kung hiwalay ka sa buhay na galing sa Diyos, ito nga ang magiging kasaysayan ng buhay mo. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God
through the ignorance that is in them, because of the blindness, or again, hardness of their heart. Ano kasunod? Yun na nga, manhid ang budhi. Sabi ng verse 19, who being past feeling, o sa ibang version, having become callous. May kalyo na yung puso. Insensitive na. Hindi na tinatamaan, hindi na tinatablan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Wala akong pakialam. Mabubuhay ako sa paraan na gusto ko. Kung saan ako masaya, yun ang ipupurso ko. Mga kapatid, huwag kang matuwa. Kung yan ang kalagayan mo, akala mo, meron kang sense of freedom. No! Hindi mo na mamalayan. Ikaw ay maliwanag ng alipin ng kasalanan. Ang nag-aari na sa'yo ay kung anong dinidikta ng iyong laman. Hindi mo magawa. Ito yung isang bagay na hindi mo magawa. Ang gustuhin, sambahin ng Diyos. Ang mauhaw sa Diyos. Ang hangarin ng Diyos. Yun ang hindi mo magawa. Bakit? Sinabi na rin kanina, uulitin ko lang. Ang wala ay ang buhay na galing sa Diyos. Siya nagbibigay nun. At alam na natin ang kasunod, kung manhid na ang budhi, nalulunglong na sa kalaswaan at nauuwi sa kasakiman. Merong vacuum, pupunan mo yon. Ano ipampupuno mo? Of course, hindi yung mga things of God. Ano ipampupuno mo? Kung anong kayang i-offer ng sanlibutan. Ano ba ang kayang i-offer ng sanlibutan? Kalaswaan at greediness. More. Mas bago pang cellphone kaysa kung ano yung meron ka. Mas bagong sasakyan kaysa sa kung anong meron ka. Mas bagong damit kaysa sa kung anong suot mo. Mga bagong experiences na pwede i-offer ng mundong ito. Pero ang dulo, parang cycle, again. Ang dulo, uulit ka lang uli kung saan ka nagsimula. Hindi mo kayang mag-settle down. What is lacking, what is missing is peace, contentment, joy, and meaning. Yun ang nawawala. Mga kapatid, gustong ipaalala ni Apostle Paul, ito ang dati ninyong buhay. Huwag kayong bumalik dyan. Diyan na kayo galing. Kung mananampalataya ka na, huwag ka nang bumalik dyan. Ba't mo hahanapin sa kapwa mo tao ang magpapasaya sa'yo? Ba't mo hahanapin sa kapwa mo tao ang assurance sa security? Galing ka na dyan at napatunayan mo na walang assurance, walang security, walang meaning ng iwalay sa Diyos. Minsan, outrightly, kahit alam mo na yan ay labag sa kalooban ng Diyos, ayoko pakinggan niya. Susundin ko ang gusto ko. Alam ko na bilang pastor, alam ko na kung ano rin ang dulo mo. Kabiguan, pagluha. Mga kapatid, gaya ni Apostle Paul, ang aking tagubilin sa inyo, huwag na kayong bumalik dyan. Dyan na kayo galing. Buhay na hiwalay sa Diyos. Alam niyo ang Ephesus po ay isang makasaysayang syudad. Subalit, puno po ito ng kasalanan. Ang sinusulatan niya, baka hindi niyo makita yung connection. Ang sinusulatan niya ay mga believers in Ephesus. So sa panahon na yon, nang sinusulatan niya sila, ang city of Ephesus po ay puno ng kasalanan. Gaya ng marami pong paganistic city sa Mediterranean noong 1st century. Dito po matatagpuan ang grabe o talamak. Alam niyo, ni-research ko po ito at ganun din i-describe ang klase ng pamumuhay sa lugar na yon. Kaya nga ang nakita kong tugmang salita ay grabe. Talamak ang kasalanan, ang pag-practice ng kasalanan. Diyan sa siyudad ng Ephesus, nandyan po ang pagsamba sa maraming iba't ibang mga Diyos-Diyosan. At malungkot, ito po ay nakakunik
direkta sa prostitution sa templo. Bahagi ng ritual ng pagsamba nila, yung prostitution. Can you imagine that? Bahagi ng pagsamba yung mga sinful sexual act. Dahil iniisip nila na ito'y magbibigay kaluguran sa kanilang Diyos. Kung ganyan ang sistema, ay sobrang ang lala ng kalagayan ng isang lugar. Kung maging sa kanilang mga religious activities, allowed ito. Not only allowed, but being encouraged. You see, maalala po ninyo, ang isa sa kanilang Diyos ay si Artemis. At makikita niyo yung connection doon sa prostitution and sexual acts, sapagkat si Artemis po or Diana ay fertility goddess. So yun yung connection, mga kapatid. Ang Ephesus po, in fact, ay tahanan ng napakalaking templo ni Artemis. At itong templo nito, sa isang pagkakataon ay tinuring na 7 wonders, one of the 7 wonders of the ancient world. Noong pong panahon na yon, mga kapatid, maluwag ang society pagdating sa sexual na gawain. Hindi ito tabu sa panahon na yon. Ang immorality po ay karaniwan. Ibig sabihin, tinatanggap ng karamihan at ipinagdiriwang. They celebrate immorality. Can you imagine that? Pero alam niyo mga kapatid, bakit parang hindi tayo nagugulat? Because it sounds very familiar. Amen? Nangyayari yan ngayon sa panahon natin. Sa ating pong panahon, halimbawa, ipinagdiriwang sa maraming liberal na community, maging dito sa Pilipinas, ang tinatawag nilang Pride Month. Itinuturo nila na homosexuality, lesbianism at iba pang uri ng immorality ay hindi dapat ikahiya, kundi ipagmalaki, ipagdiwang. Na muli, yung ating pagpapahalaga sa bawat nilalang ng Diyos ay dapat nandun. Pero hindi ibig sabihin ito na tayo ay sasangayon sa mga gawang inaakala nating mali. Nitong nakaraang mga araw ay nasa Pasay City area kami. At sa aming paglalakbay pauwi, ginabi kami, nakita ko ang isang gusali somewhere in Metro Manila na brightly lit with the LGBTQ++ flag. Kita mo mula sa malayo. Pride Month, you see. Samantalang napakalinaw po mga kapatid na ito ay tinututulan ng mga banal na kasulatan. Ang sabi po, halimbawa sa Romans chapter 1, verses 26 to 27 in Filipino, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga halay ng mga pagnanasa, sapagkat ang kanilang mga babae ay pinalitan ng likas na pakipagtalik ng hindi likas. Gayon din naman ang mga lalaki, iniwan ang likas na pakikipagtalik sa babae at nahumaling sa isa't isa. Mga lalaki sa lalaki na gumagawa ng kahalayan na tumatanggap sa kanilang sarili ng nararapat na kaparusahan dahil sa kanilang kamalian. Ito pong malinaw na pahayag ng banal na kasulatan. Ito'y isang kamalian. Hindi ito dahilan para ipagdiwang. Bukod dito, mga kapatid, laganap din po sa Ephesus ang kasakiman, greediness. Maraming mayamang tao ang nakatira po sa malalaki at magarbong mga bahay. Isa itong sentro ng pangkalakalan na kumikita mula sa idolatry at sa kalaswaan. Yan ang overall picture ng ancient city of Ephesus. Marami rin po sa kanila ang sangkot o involved sa ilang occult practices. Sa Hollywood ngayon, alam po ba ninyo, nagpapalit ng religion ng maraming mga celebrities at bumabalik sila doon sa mga paganistic practices. O hindi na bago.
Kasama na rito po ang witchcraft. Nandyan ang black magic, paggamit ng mga anting-anting. In fact, sa Acts 19:19, makikita na marami po ang nagsunog ng kanilang mga aklat ng magic at incantations matapos na sila po ay sumampalataya. Alam niyo, napakabigat no gawin yun, nabitawan. Investment yun. In fact, if you go there, sinabi pa yung halaga ng mga sinunog nila. Pero dahil may ginawa ang Diyos sa buhay nila, talagang bumaling, talagang may nagbago. Mga kapatid, huwag mong maliitin ang pwedeng gawin ng kapangyarihan ng Diyos. Malait, nandiyan ka sa kalagayan, tumitingin mula sa labas, looking from the outside. Hindi kaya mga peki lang itong mga nagsasabi mga Kristiyano dito? Possible ba ang talagang pagbabago ng buhay? Possible ba ang pagbabago ng puso? Possible ba? Oh yes, you better believe it, mga kapatid. In fact, dito sa context, sa Acts 19:20, Acts 19:19, sinunog nila yung kanilang mga books of magic. Sa Acts 19:20, ganito ang sabi, so mighty grew the word of God and prevailed. Amen? So mighty grew the word of God. Habang lumalalim ang kanilang unawa, habang nagiging klaro ang kanilang unawa sa salita ng Diyos, sila ay dinaig, sila ay napangibabawan ng salitang ito na makapangyarihan. Oh yes, makapangyarihan ang Diyos. Bumago ng buhay. May kakayahan siya. Subukan mo. Subukan mo. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Isuko mo ang lahat ng pagmamalaki sa puso mo at pagre-rebelde sa puso mo sa Kanyang mga paanan sapagkat may kakayahan siya at gusto niya, nais niyang magligtas. Oh, purihin ang Panginoon. So isipin ninyo, ang mga recipients po ng sulat ni Paul ay dating nasanay sa pamumuhay sa ganitong environment. Sabi nga nila, ito yung air na nilalanghap nila. Kalaswaan everywhere. Witchcraft being practiced. Magic. Idolatry. Yan yung environment nila. Yan yung norm. Yan yung normal sa kanila. Isipin nyo yan. Yan yung mga kausap ni Paul. Hindi naman sila umalis ng lugar eh. Nandun pa rin sila. Ang nagbago lang sa kanila, yung puso nila. At yung kaugnayan nila sa Diyos. So mula sa ungodliness na hangin, ungodly na hangin na nilalanghap nila sa environment nila ngayon po. Dahil sa mga kawaan ng Panginoon sila itinawag upang maging iba. Kailangan nilang labanan ang tukso. Sa lakas na nanggagaling sa Diyos, sa kapangyarihang nanggagaling sa Diyos, kinakailangan nilang talikuran ang dating paraan ng kanilang pamumuhay. Kaya po pinapaalalahanan sila nito na huwag hayaang magkaroon ng kahit kaunting bahid ng ganitong kasalanan sa kanilang buhay. Huwag na kayong muling makilala sa buhay na dati na ninyo at minsan na ninyong tinalikuran. Yan ang sinasabi niya sa chapter 5 verse 3. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once, kahit isang saglit, kahit isang sandali, let it not, negative, let it not be once named among you as becometh saints. O wag nang kahit saglit, kahit sandali, kahit minsan, marinig pa sa kalagitnaan ninyo na merong nabubuhay sa dating nilang pamumuhay. Nakasama po sa listahan ang immorality, kasakiman, karumihan, kabilang na ang malaswa at maruming pagsasalita. Ang ganitong mga bagay po ay hindi nararapat sa anak ng Diyos.
We are no longer children of wrath. We are no longer children of disobedience. Tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Kaya ang sabi sa Ephesians 5:4, neither filthiness nor foolish talking. Babala. Kamusta ka sa paggamit mo ng social media? Malungkot kung may makita tayo na nagpapakilalang mananampalataya, lalo na bahagi ng community natin na nagrarant, nagmumura, nagagalit sa kung kani-kanino mula sa kapitbahay hanggang sa politiko. Ang paalala sa atin, neither filthiness nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Gamitin mo ang social media mo para sa lalo pang ikaluluwalhati ng iyong Diyos. Amen? Oh, praise be to God. Yung pag-inom at pagkain, dapat gagamitin sa kaluwalhatian ng Diyos. Paggamit pa kaya ng social media? Nagbabala po si Paul. Tingnan nyo, I was just talking about the seriousness of Paul's message and the urgency of this message. Bakit serious siya? Bakit urgent? Well, ang sabi po sa 5:5 of Ephesians, for this you know, that no whoremonger, nor unclean person, ang kausap niya, Ephesian believers. Pero ang paalala niya ito, for this you know, alam niyo naman, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Yun yung sinasabi ko, kung nagpapatuloy ang puso natin, nakabaliktaran ng pinag-aaralan natin, kahit, sabi ko nga, kahit dito ka na nag-ugat, kahit dito ka nagsimula, bata pa, at dito ka na tumanda, kung walang pagbabagong tunay sa iyong buhay at sa iyong puso at sa direksyon ng buhay mo, maaaring hindi ka kabahagi ng kanyang kaharian. Malinaw yun sa talata. Bakit po? Sapagkat ang ganitong gawain ay laban o taliwas sa dapat maging buhay ng iglesia. Ang mga anak ng Diyos po ay hindi dapat mamuhay gaya ng mga anak ng sanlibutan. Ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat mabuhay gaya ng mga anak ng kadiliman. Anak na tayo ng kaliwanagan. Dapat silang maging kakaiba sapagkat sila ay tunay na ipinanganak na muli. If any man be in Christ, what? He is a new creature. O alin ang bago? Ano nagbago sa'yo? Sige nga, nagsasagawa pa po ba tayo ng self-examination? We need to do that on a regular basis. Ano ba nagbago sa akin? Ano ba nagbabago sa akin? Sa paano pang paraan pwede kong sabihin ako'y lumalako, nagmamature? Grace made you God's child. So live through that identity and reject what contradicts it. Now, makakatulong kung himay-himayin pa natin. Tignan natin yung pinaka-breakdown ng ating text. Let's begin with the first part of verse 17, 17a. This I say therefore and testify in the Lord. Mga kapatid, pansinin ninyo. Hindi po nagsasalita si Paul ng sariling kuro-kuro lamang niya. Siya ay nagpapatotoo sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang tagubilin na ito ay galing mismo kay Kristo, hindi sarili niyang palagay. Moreover, Paul uses this term to emphasize the weight, the importance, the weight, and the urgency of his message. Kaya nga ba ang pamumuhay ng Kristiyano ay hindi maaaring optional lamang? Hindi kung gusto nyo lang, suggestion lang ito. Bahala na kayo, take it or leave it. No, hindi ito optional. Ito po ay obligasyon na nakaugat sa ating new identity with Christ. Kung tunay po na tayo niligtas ng biyaya, kung tayo binuhay mula sa kamatayan, kung tayo itinuturing na talaga anak ng Diyos,
Paano pa tayo mamumuhay gaya ng mga taong hiwalay sa Kanya? Hindi na po maaari. Moving on. Verse 17, chapter 4, Ephesians 4, 17b. That ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. So, sa panahon po na yon, nakapalibot ang mga Ephesian believers. Diyan lang sila nakatira, sa tabi-tabi, sa temple ni Artemis. Bantad po sila sa celebration, sa feast of immorality. At gayon din po, bantad sila sa Greek philosophy na magandang pakinggan pero basyo. Oo, magaling silang mag-isip. Oo, mahusay silang makipagtalo. Pero ang lahat ng ito ay basyo o hungkag dahil wala ito sa tunay na kaalaman na nanggagaling sa Panginoon. Ito po ang tinatawag, mga kapatid, sa theology na noetic effects of sin. Ang kasalanan ay hindi lang nagpapadilim ng puso, kundi pati ng pag-iisip. Kaya't kahit gaano katalino ang isang tao, kahit gaano ka-sophisticated siya, kung wala si Kristo, lahat po ng iyon ay walang kabuluhan para sa Kanya. Halimbawa, ang mga Greeks po, nagtuturo na ang tao, mahahanap ang Diyos sa pamamagitan ng sarili nilang karunungan, sa pamamagitan ng sarili nilang philosophical reasoning. Pero ano po sabi ng kasulatan? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. 1 Corinthians 1:21. Hindi mo pwedeng kunin ng Diyos kung saan at i-dissect at magsagawa ka ng conclusion, ganito ko sana iintindihan. No! Anumang kaunawaan tungkol sa Diyos must be revealed by Him to you. Kaya ang posisyon ng tao na nangangailangan makilala ang Diyos ay posisyon ng nangangailangan at nagmamakaawa. Lord, magpakilala ka sa akin. Kailangan kong maunawaan kung sino ka at kung ano ka. Ang karunungan ng mga Greeks, hindi sa kanila nagdala sa Diyos. Hindi nagawa nitong dalhin sila sa Diyos. Dinala sila nito sa lalo pang pagkaligaw. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Maging sa panahon natin, di ba? Ano sinasabi ng panahon natin? Follow your heart. Kung ano gusto ng puso mo? YOLO. You only live once. Abay, sayahan mo na. Ang problema, ang declaration ng Holy Scriptures, the heart is deceitful. The heart is deceitful above all things. Kung meron ka mang kauna-una, huwag paniniwalaan, yon ay ang puso mo. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. And only God, again, has the power to change your deceitful heart, your stony heart. Yan, mga kapatid, huwag na po tayong magpalinlang. Yan ang mensahe, yan ang message ni Paul. Huwag tayong magpalinlang. Ang mundo, marahil ay nag-aalok ng karunungan, pero ito po ay laging kapos. Ang mundo nag-aalok ng kalayaan, pero uuwi ka lang sa pagkaalipin sa lalo't lalo pang kasalanan. If the Son of God sets you free, you shall be free indeed. Sino lang pwede magpalaya sa iyo sa addiction mo, sa kalaswaan, sa addiction mo, sa kayamanan, sa addiction mo, sa papuri ng tao? Sabi ko nga pagkamisa, lahat na lang. Kailangan ibandera, lahat na lang. At wala sa atin ang exempted dyan, amen? Lahat tayo. One way or another, problema yan. Malinaw ang utos. Galing kay Apostle Paul, huwag na tayong mamuhay gaya ng mga Gentiles. Alam ninyo, I am not fond of man-centered psychology. Pero itong conclusion ni Carl Jung, founder ng
analytical psychology, tugma, pasok sa itinuturo ng banal na kasulatan. Let me quote him. Those psychiatrists who are not superficial have come to the conclusion that the vast neurotic misery of the world could be termed a neurosis of emptiness. Ang pinakaugat ng problema talaga, may emptiness sa puso. Kung ano-ano ang iniisip mong sagot sa lungkot mo, etc. Pero ang talagang problema mo ay emptiness. Now, let me continue reading Carl Jung. Men cut themselves off from the root of their being, from God. And then life turns empty, inane, meaningless, without purpose. So when God goes, goal goes. When goal goes, meaning goes. When meaning goes, value goes. And life turns dead on our hands. Amen? Anong ipampapalit mo sa meaning na pwedeng dali ng Diyos? Umakyat sa pinakamataas na bundok? Lumangoy sa pinakamalalim na dagat? Puntahan ang pinakamagandang lugar? Isuot ang pinakamamahaling damit at mga alahas? Oh, mga kapatid, sandali ka lang niyang pasasayain. Kung empty ang puso, empty ang puso. At kahit na si Carl Jung ay nag-conclude, ang problema, pinutol nila ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Now moving on, verse 18a. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God. Ito ang larawan po ng tao na hiwalay sa Diyos. Bulag ang kanyang pagkaunawa. Patay ang kanyang espiritu. Hiwalay sa buhay na galing sa Diyos. Brothers and sisters, this is total depravity. Wala tayong kakayahan na lumapit sa Diyos sa ating sarili. Ipinapakita po dito ang larawan ng isang pag-iisip na napakadilim. Hindi lang malabo, madilim. Kumpara sa isang pag-iisip na binigyan ng liwanag, illuminated, enlightened. Ang mga di mananampalataya po ay naging taong walang kakayahang mag-isip mula sa pananaw ng Diyos, mula sa punto de vista ng Diyos. Hindi na pwedeng tignan ng mga bagay from how God sees things. Hindi nila kayang gagawin yon. Hindi nila kayang maunawaan ng mga spiritual na mga bagay, ang mga katotohanan. Pwedeng may pinag-aralan sila, PhD pa nga, marahil. Pero yan ang hindi nila kayang maarok. Oh, mga kapatid, isang araw, ayaw mo't gusto, titirik tayo eh. Di ba? Nagagaya ka pa sa susunod mong gala, may makakapa kang bukol somewhere. May makikita kang dugo somewhere. At yung pala'y hudyat na. Dito na magsisimula ang tuluyang paghina ng iyong katawan. At pag nangyari yan, mga kapatid, ano susunod? Ano susunod? Ganon kaseryoso ito, personally para sa akin, itong message na ito. Gusto kong maintindihan ninyo. Hindi lang yung seriousness ng message, kundi the brevity of life. Sinabi po ni Jesus sa mga Jews sa panahon niya, John 8:43, why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. Narinig nila, of course, physically, ang salita ni Jesus. Pero hindi nila ito nauunawaan. Hindi nila ito naintindihan. Bakit? Ang nagbigay ng sagot si Paul. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not,
lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. 2 Corinthians 4, 3-4. Ayaw mong sumampalataya, ligaw ka, nabubulagang ka. Maliban ang Diyos ang mag-utos, let there be light. You need God. That's how desperately you need God. Panginoon, bigyan mo ako ng unawa. Kaya nga yung mga artista, nagpupolitiko eh. O kaya naman yung businessman, nagsisimula sa barangay captain, mayor, congressman, governor, senador, etc. Bakit? Walang kasiyahan eh. Hindi ko sinasabing lahat ng gumagawa nun eh, walang kasiyahan. Pero generally speaking, may problema eh. Sinabi po ni Jesus, this is the condemnation, that light is come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. John 3:19. Ang picture po na ibinibigay sa atin ang kasulatan ay hindi makasalanan, mga kapatid, na sumisigaw, ay parang awa mo na, gusto ko na pong maliwanagan, gusto ko na pong makakilala, gusto ko na pong makaunawa. Hindi yung picture eh. Ang picture po na ibinibigay sa atin eh, sila'y nagsasaya. They love darkness. Sila'y nagsasaya sa kadiliman. Ayaw nilang lumabas at lumapit sa kaliwanagan. Bakit? Dahil mabubunyag ang kasalanang nagbibigay sa kanila ng kaligayahan. They love darkness. Ayaw nila ng change. Bakit? Masaya sila kung saan sila nandoon. Naalala niyo yung illustration ko, ilang beses ko na yata nagamit. Walang kamala-malay ang palaka, pinakukuluan na pala siya. Nagba-backstroke pa and butterfly. Hindi niya alam, bilang na ang sandali niya. Mangusap nawa, yan ang panalangin ko, mangusap nawa ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Sinabi po ni Paul, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Ephesians 2:1. Ang mga hindi mananampalataya ay patay sa kasalanan. Wala silang spiritual na buhay sa Panginoon. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano po ay hindi lang tungkol sa pagtigil sa masamang gawain at pagpapalit ng mabuting asal. Baka akala natin, mabait na ako ngayon, Kristiyano na ako. Hindi na po ako naninigarilyo, hindi na po ako umiinom, hindi na po ako nagbababae, hindi na po ako nandadaya, Kristiyano na ako. Mabuti na lahat yan, pero hindi ka Kristiyano dahil ginagawa mo yan. Dahil kahit hindi Kristiyano, pwedeng magawa yan. Magkonsilyo ka lang eh. Mga 2 linggo hanggang mga 1 buwan. Kabait mo. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay tungkol sa pagtanggap ng buhay na galing sa Diyos. Buhay na siya lang ang pwedeng magsustina. Kaya ka nandito. Kung Kristiyano ka, alam mo, kung hihiwalay ka sa salita ng Diyos, ikay unti-unting maluluoy hanggang tuluyang mamatay. Kaya kung nasaan ipinapangaral ang tubig ng buhay, nandoon ka. Kung nasaan ipinapangaral ang tinapay ng buhay, nandoon ka. Dahil kailangan mong magpatuloy na mabuhay. Hindi ka nandito to fulfill a duty. Nandito ka dahil ito ay matter of life and death para sa iyo. 18b, through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Ang bahaging ito, mga kapatid, tumutukoy po sa kamangmangan ng tao sa revelation and will of God. Sabi natin kanina, kahit PhD. I still remember, bata-bata pa akong preacher. Dinala ko ni Ninang Sen sa kaibigan niya, lawyer. Napakalinaw na ng pagpapaliwanag ko. Sa pakiwari ko, wala nang paraan para hindi niya maunawaan ang gospel. Pero para siyang preschooler na hindi tumatatak. Paulit-ulit ang kanyang tanong kahit siya'y taong may pinag-aralan. And as far as I could tell, hindi siya totoong nakaunawa at nakakilala sa Panginoon. Mga tao sa revelation and will of God.
Dahil dito ang hindi mananampalataya po ay hiwalay sa buhay na mula sa Diyos. Bakit? Wala siyang tunay na unawa, wala siyang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at kung sino ang Diyos. This is eternal life, that they may know Thee, the only true God. Amen? Kaya yung kamangmangan ay nakaugat sa kawalan ng buhay na galing sa Diyos. Halimbawa po, sabi ng Scripture, Colossians 1:16, For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Mga kapatid, tingnan nyo, gawin natin more detailed. Hininga mo, galing sa Kanya. Yung pusong tumitibok, galing sa Kanya, nilikha niya. Yung mata mo na nakatingin sa akin ngayon, ginawa niya. Si Peanut, galing sa Kanya. At sinusustinahan niya. Tumingin ka sa paligid mo. Lahat ng yan, mga kapatid, people and things that you value, lahat ng yan galing sa Diyos. Is that the end of the story? No. All things were created by Him and for Him. For Him. Not for your own joy. Not for your satisfaction. For Him. Gising, mga kapatid. Gumising tayo sa seriousness ng message na ito. Ibig sabihin po, lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. Hanggang hindi ko nauunawaan na bawat bahagi ng sanlibutan ay umiiral para kay Jesus. Hindi ko alam ang tunay na kahulugan ng anuman. Mali ang pagkaunawa ko hanggang alisin ng Diyos ang kadiliman sa aking pag-iisip. For God commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 2 Corinthians 4:6. At ano po ang end result, mga kapatid? Saan uuwi kung walang pagbabagong mangyayari? Well, ito po yung sabi ng 19a. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness. Kapag ang tao ay manhid na sa kasalanan, wala nang konsyensya, wala nang hiya, kung mas gusto nyong maintindihan. Ang resulta po, ibibigay nila ang sarili nila sa kalaswaan. Ito ang larawan po ng alipin ng kasalanan. Madalas nating narinig, ano pakialam ko sa sasabihin ng iba? Ngunit tayo po sa biyaya ni Kristo, pinalaya na mula sa gayong pagkaalipin. Hindi na tayo alipin ng kalaswaan, kundi anak ng Diyos na tinawag sa kabanalan. Yan, mga kapatid, ang ipinag-uutos ni Paul, huwag na nating balikan. And then 19b, to work all uncleanness with greediness. Naintindihan niyo ba yun? To work all uncleanness with greediness. Hindi lang po sila, hindi na mahihiya. Hindi lang po sila patuloy na gagawa ng kasalanan, kundi sakim pa sa kasalanan. Can you imagine that? Yung greediness nila may kinalaman sa kasalanan nila. Ganito po ang puso ng hiwalay sa Diyos. Laging naghahangad ng mas marami pang kabulukan. Meron siyang insatiable, eager craving for every kind of moral impurity. Lahat susubukan, lahat gagawin, at hindi masisiyahan. Hindi lang niya gusto magtampisaw, gusto niya magpakalunod. Yun yung ibig sabihin ng to work uncleanness with greediness. I cannot have enough. Lumalala, lumalala, lumalala. Yan ang direksyon ng bawat isang hanggang ngayon
ay wala pang pagkakilala sa Diyos. Pwedeng disente, bakit ba hindi? Hindi ka gumagawa ng hayagang immorality. Inulubog mo ang sarili mo sa mga pag-aaral, pero hindi mo naman malayan, patigas din naman ng patigas ang puso mo at payabang ng payabang ang isip mo. Lumalala pa rin. Amen? Ngunit tayo, mga kapatid, sa tulong at awa ng Diyos, tinawag po tayo sa kabaligtaranan. Kung sila'y merong insatiable desire for more and more of sin, uncleanness, and wickedness, ang awa ng Diyos, baligtad. Tayo na may nililikaan niya ng patuloy na uhaw sa katwiran. Nangyayari ba sa iyo yan? You who professes to know the Lord. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness. Bakit? Ito yung difference. They shall be filled. May kahustuhan sa Panginoon. Yung hindi kayang ibigay na kahustuhan ng kahit anong klaseng addiction, Korean novela man yan or what, kayang ibigay ng Diyos. Nililikaan niya tayo ng pananabik sa presensya ng Diyos. Alam niyo, habang ginagawa ko itong sermon na ito, tumutunog sa aking tainga, naririnig ko sa aking alaala, more about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me, more about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. At ang pinakamalaking kalungkutan ng isang mananampalataya, kung may sumisingit sa puso niya, nakaagaw ng Diyos na kanyang minsang kinauuhawan. Panginoon, ba't lumalamig ako sa iyo? At bakit ako'y nahuhumaling sa mga bagay na ito? Ibalik mo ako sa iyo. Yan ang panalangin ng mananampalataya. Ibalik mo ako sa iyo. Mga kapatid, ito po ang larawan ng dating buhay, yung ating pinag-aralan. Bulag ang isip, hiwalay sa Diyos, manhid, mekalyo, pagdating sa kasalanan, sakim sa kalaswaan, matakaw sa kalaswaan. Ngunit sa biyaya po ng Diyos, binigyan tayo ng bagong buhay kay Kristo, kaya huwag na po tayong mamuhay gaya ng taong walang Diyos. Sa halip, ipakita natin na tayo tunay na anak ng Diyos, niligtas, binago, pinababanal ng kanyang soberenong biyaya. Lumakad po tayo, palayo sa darkness, tungo sa kanyang kaliwanagan at kanyang kabanalan. Hallelujah. God bless you.